Mga kapuso, makakausap po natin si Mr. Joe Saldariaga, spokesperson at vice president ng Meralco. Ayan na. Joe, good morning. Magandang umaga sa'yo. Ayan. Yes, sir. Teka muna at dalawang bagay. Unahin natin tong sinasabing nakaambang pagtaas ng singil sa kuryente dahil Yes. sa pass-through charges. Ano ba yung mga pass-through charges, Joe? Well, ito yung mga cost components na dumadaan lang sa amin. Pinakamalaki dito, Melo, yung binabayad dun sa mga power generators, yung mga power producers. Ito yung gumagawa ng kuryente. Tapos pag umangkat tayo dun sa tinatawag na wholesale electricity spot market, ito naman yung merkado kung saan nagbebenta din ito mga power producers. Tapos isa pang napipintong tumaas itong feed-in tariff allowance na ito naman na pupunta doon sa mga renewable energy producers at yung transmission charge kasi na-lift na partial lifting ng reserve market settlement na yung parang pinaka-ancillary yung reserve charges sa transmission. So lahat ito kami lang yung taga-kolekta. Kumbaga kami lang yung dadaan lang sa amin tapos ire-remit namin sa NGCP, sa Transco at saka yung sa mga generating companies. So yun lang yung role namin dito. Pero kami yung nag-explain kasi kami yung nasa dulo ng supply chain na tinatawag. Kami yung nakaharap sa tao. Kumbaga parang kami yung nasa Kayo ang nasisisi. well, kaya kailangan kong paliwanag, Melo, no? Kasi kumbaga dun sa dulo ng retail, kami yung retail, yung huling nagbebenta ng produkto. Na kahit na hindi kami yung cost nung increase, we have to explain wala naman talagang choice kung hindi paliwanag. Wala kayong pakinabang dito, Joe? Wala, zero. This is complete pass-through. Walang naiiwan sa amin dito pero kami nagpapaliwanag. Pero ganun talaga, Melo. We have to do a role, so to speak. Sino nagkukwenta? Kayo rin? Hindi. Binibil sa amin. Tapos pag binilyan sa amin, di siyempre binilyan. Pero meron yan tinatawag na re-reviewin ng regulator yung lahat naman ng mga binibil sa amin. So meron yang confirmation process at kung meron man yan under o over recovery, may proseso din para yun ipatupad. Kaya hindi nyo masasabi sa ngayon kung magkano yung sisingilin, wala pang pinalakwenta. Yung final settlement agreement from WSM kasi dun sa order ng ERC, antayin namin yon bago namin bill yung customers. Kasi Melo, humingi kami ng pahintulot na utay-utayin o yung stagger yung generation cost na kasi nga kita nga natin na talagang medyo hindi naman ganun kalaki pero kahit pa paano pag in-stagger mo kasi makakatulong ka na kahit bagya dun sa mga customers mo. Diba? Kaya nagkaganyan, Joe, tama ba ito? Dahil doon sa pagpalya ng mga planta, tumaas ang presyo. Tama ba? Tama po. Primarily nga dun sa merkado tumaas kasi alam mo ang action naman nito, Melo, supply and demand function. Kapag mataas yung demand tapos medyo yung supply mo challenge, talagang tataas ang presyo niyan. Conversely, kung napakadami mo naman supply, sobra yung supply mo, wala masyadong demand, babagsak din yung presyo niyan. Just like any other commodity or product, ganun din ang paggalaw sa kuryente. Kaya nga na-suspend yung sa WSM, tama ba yon, Joe? Yes, kaya nga hinihintay namin yung final settlement kasi there were portions in the red alert situation na sinuspindi muna yung presyuhan doon. Kumbaga parang kinap. Ayun. So yung pala. So okay. So ganito, magkakaroon ng delay daw sa billing
Tama ba yan? Mm-mm. Oo, kasi dapat yan lumabas last week pa eh. Mm-mm. Dahil nga humingi kami ng pahintulot na kung pwedeng utayin muna para dun sa mga customers natin, inantay natin. Pero merong ng liham din naman sa amin. Kaya baka by tomorrow, Melo, magkakaroon ako ng press briefing. Doon ko na i-announce yung final rate. Okay. Pero may mga nagsasabi na daw, mga tatlong hulog ba ito? Tatlong bigay? Joe? Parang ganun. Oo, parang ganun yung hinihiniling namin kung di ako nagkakamali. So Ayun. lahat ng detaling ito, Melo, bibigay ko bukas, papaliwanag ko bukas Oo. sa isang pulong balitaan. Explain ko na kung ano yung buong situation. At kung magkano bawat isang hulog, ano? Yes, sir. Oo. Specifically, Melo, kung magkano ito. At maraming salamat sa iyo sa pagkakataon na ma-explain ko mabuti. Oo. At saka para maiwasan yung, tama yun, kaya ginagawa yung staggered payment na yan para maiwasan yung kinatatakutang bill shock, di ba? Tama ba Yes. yun, Joe? Oo. Correct. Oo, kasi siyempre alam naman natin yung pinanggalingan nung summer eh. Mm-mm. Pero hopefully, kaya din naman namin ginawa ito. Tingin namin, pagpasok na ngayon na, tagulan na tayo, Mm-mm. paring Melo, ano? Hopefully, mas mag-taper off na ng konti yung both consumption and price. Kasi kalaban natin nung mga nagdaang buwan yan, taas ng konsumo dahil sa init ng panahon. Mhm. Plus, dahil doon, nagkakaroon din ng pressure, tumaas yung presyo. Opo. Mabuti sa Meralco pero sabi ng ERC doon sa mga nakikinig po sa atin ng mga nandiyan sa probinsya na ang nagbibigay ng kuryente, nagpapadalo yung mga kooperatiba. Hindi pala sila saklaw nito, Meralco lang pala. Tama ba, Joe? Oo, kasi kami lang yung humiling. Oo, kami lang yung manifest na kung pwede namin gawin yon. Ayun pala naman. Sige, bukas magkakaalaman. Salamat, Joe. Yes, sir. Oo. Salamat, Melo. Salamat, paring Melo. Thank you. Joe Saldariaga, Vice President, Spokesperson ng Meralco.